Isang magandang araw po sa inyong lahat and have a spirit-filled Sunday. Maulan po nung nakarang araw, di po ba? Pero today, ang ganda-ganda po ng sikat ng araw. Ganun daw po talaga. Kahit gaano kahaba ang unos o ang bagyo sa buhay ng tao, laging may isang umaga, may isang bagong pag-asa. Kasi laging nandyan ang ating Diyos. Amen po ba doon? Kaya wag po tayo panghihinaan ng loob. Ano man po yung ating mga pinapanalangin, inaasahan, at naisim pa sa buhay, nandyan po lagi ang Diyos. Nakikita po tayo, nararamdaman tayo. My topic for today is about sa katapatan po ng ating Diyos. And let us study isang karakter po sa Biblia na sobra akong nai-inlove sa tao na to. Let's take a look po. Yan. Pinamagatan ko pong Making History with God kasi this man, talaga pong remarkable yung kanyang naging kwento with God. And tayo po, our topic for this year is Making Disciple. So, as a disciple of the Lord Jesus Christ, my question is, in your heart, deep within your heart, sa pagmamahal niyo sa Panginoon, do you want to make history with God? Hindi naman po kailangan napakalaki ng ating gawing kamangha-manghang pangyayari para lang nakasama natin ang Diyos. Para lang po na we can make history with God. But, sa atin pong puso, alam natin in a very simple way, kahit maliit na bagay, alam natin na ginabayan tayo ng Diyos at patuloy na ginagabayan sa ating ginagawa para sa Kanya. So powerful this word, making history with God. And this person, this guy, na pag-aaralan natin ang buhay ngayon, really made an impact. Kasi yung buhay po niya, and most of all, yung kanyang character. Sabihin po natin, character. Yan po ang sinusukat ng Panginoon sa ating pagiging anak niya. Yung character. Sa character po nakabase yung ating blessings. Although, sabi nga po, hindi sa gawa. Di po ba? Marami tayong pwedeng gawin na magaganda. But God is not basing yung ating pagiging blessed sa ating gawa. Kasi nga, ang kailangan ni Lord is, ang sabi, offer yourself to me as a living sacrifice. So, for me, makikita natin sa life ng taong ito yung kanyang character. Kitang-kita natin yung test of character sa taong ito. Kahit ano pang ginawa sa kanyang pagbibitray, pero nanatili yung kanyang pagiging gentle spirit, yung pagiging quiet and humble heart ng taong ito. So, thus God promoted him. In whatever he does, prosper. Saan man siya pumunta, nandun yung pagpapala at pagsama ng Diyos. Andun yung protection. Because his heart is right with God. Gusto po ba natin yon? Of course, we are not perfect. Alam natin yung lagi natin sinasabi. Hindi tayo perfecto. Pero sabi nga, we are trying. Di ba? We are trying to be Christ-like. Yung ating will, yung ating kaisipan, yung ating renewing of the mind, patuloy, continually po, until yung wangis at larawan ng Panginoon makita po sa atin. And hindi lang po yung parang matutuwa ka sa sarili mo, kundi yung ibang tao matutuwa sa'yo. Makikita nila yung testimony mo as son and daughters of Christ. Ayan, ito na po tayo. Ayan. May pasakalye pa po. Lahat naman ng nagtuturo may pasakalye. Anong pasakalye ko? Sa Psalm 138:8, the Lord will work out His plans for my life, for your faithful love, O Lord, endures forever. Sabi nga po, ano nga bang version na sabi nga,
nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, yung sa Jeremiah, di po ba? Yung Jeremiah 1:5, na ano ko po yun I remembered it, lagi ko po yung naiisip na, sabi, nasa sinapupunan pa lang tayo, o kinukonsib pa lang tayo, sa tiyan ng ating mga magulang, God knew your beginning and your end. Tama po ba? Alam na niya, talus na niya yung magiging buhay mo. Yun yung sinasabing, He will work out His plans for your life. He will work out His plans for your life. Because yung pag-ibig ng Diyos, mananatili kailanman. Dito sa taong pag-aaralan natin, sa karakter ng taong to, God is not looking on His accomplishments or great work, but in the purity of His motive, the goodness of His heart, and to His godly character. His humility, patience, endurance, loving, and forgiving. Alam po nyo, dapat ang Kristiyano matatag. You will not be a good soldier of the Lord if hindi ka matatag. If hindi firm yung iyong puso, yung kahit anong pagsubok hindi ka bibigay, still, babangon at babangon ka. Kasi alam mo, nagtagumpay na para sa iyo si Jesus. So kailangan, tayuan natin what Jesus did for you and for me at the cross. Maging matatag. I could see the life of this man, naging matatag po siya. Kahit anong unos, laging sa isip niya, may panibagong araw, may panibagong umaga. So, ganun din po tayo. Whether it is problema sa relationship, yung ating mga kondisyon sa buhay, sitwasyon, wag po nating i-give up. Kasi God never give up on us. Ang pag-aaralan po natin ay buhay ni Joseph. O yan, alam na ni Sister Malu. Nababasa na niya. Tama ka, Sister Malu. Kung ako'y nagpa-trivia, ikaw ang may gift check. Tama, Sister Malu. The life of Joseph. Yan. Ito na. Godly character, the life of Joseph. May summary po ako dito para pabalik po tayo. Asan ba yung summary ko dito sa life of Joseph? Ito po. Plano po talaga ng God, sabi ko naman sa inyo, alam na ng God yung buhay mo. Hindi ka pa pinanganganak from beginning to end. So, hindi po aksidente na binenta siya at napunta siya sa Ehipto, sa isang foreign country. Alam natin ang kwento na yung mga kapatid niya naiinggit sa kanya and pinilano siyang patayin. Pero sa halip na mamatay, plano rin ng Lord na hindi siya mamatay, nandun na siya sa balon ng tubig. Sa balon ng tubig. Andun siya sa balon, pero walang tubig. Nandun po siya, biglang may dumating na mga mangangalakal, and sabi ng mga magkakapatid, ibenta na lang kaya natin si Joseph. So, yun po ang nangyari. Sa Genesis po yan. Mamaya, himay-himayin po natin. Gusto ko po, yung last muna pabalik para mag-excited kayo. So, binenta nila si Joseph doon sa mga mangangalakal na taga-Ehipto sa halagang 20 pilak. And, naging slave po si Joseph doon sa Ehipto. Ang nakakatuwa po dito, habang siya hinuhubara ng kanyang mga kapatid at talagang papatayin siya, hindi man lang siya nagsalita. Wala man lang kahit anong reaction sa kanyang, wala man lang opposition, wala man lang po siyang masamang salita na lumabas sa bibig. Ganun po yung kanyang spirit, napaka-gentle. Sabi ko, ganun ba ang pagiging submissive? Kasi nga bunso po siya Ganun ba ang pagiging submissive? Kahit buhay mo na, submit ka pa rin, tahimik ka pa rin. Pero God rewarded him so much. Makikita po natin at the end, nung siya ay napunta dun sa Ehipto,
siya po ay ginawang gobernador. Nabigyan siya ng reward dahil doon sa skill niya na mapapanaginipin. Nakakapag-interpret siya ng mga dreams. Kaya po siya ay na-promote, ginawang gobernador at tagapamahala ng buong Ehipto. Na-interpret po niya yung panaginip ng haring Pharaoh sa Ingles, na magtatagutom. Magkakameron ng 7 taong pananagana sa Ehipto, pero magkakameron din ng 7 taong tagutom. Since na-interpret po niyang mabuti yon, and sinabi niya sa hari what to do, what to plan, dahil po nga matindi yung magiging tagutom. Sa atin po kaya, sino pwedeng mag-interpret ng mangyayari in the future? Ano po? Dahil po, na-interpret niyang mabuti and nakapagbigay siya ng advice dun sa hari, siya po ang ginawang tagapamahala sa buong Ehipto. Kita po natin from slavery dun sa place of leadership. Ganon po si Lord, sa isang iglap. Pag nakita ni Lord yung puso mo, pag nakita ni Lord, pwede ko itong pagtiwalaan, ang bilis po ng promotion ni Joseph. Pero nakita po natin dito, doon sa tagutom na yon, lumapit yung kanyang mga kapatid na nagplanong patayin siya. Ano pong ginawa ni Joseph? Sa halip na sumbatan yung mga kapatid, sa halip na i-detalye niya, doon sa mga kapatid yung ginawa nilang kasalanan, tinulungan po niya. Binigyan niya ng pagkain at yung binabayad ng mga kapatid na pera, binalik pa niya. Tingnan po natin sa Genesis. Yan, mahaba-haba po itong kwento natin to. Sa Genesis, makikita po natin dito yung promotion ng Lord kay Joseph. Napunta po ako sa Genesis 26. Wait lang po. Anak, paki-open na nga. Sa Genesis, buksan po natin sa Genesis 39:2. Naging slave po si Joseph sa Ehipto. And ang naging amo po niyang una ay si Potiphar. Sabi dito, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumakanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Yung po yung heritage ng isang lingkod ng Diyos. Anumang hawakan ng kanyang mga kamay, nagtatagumpay. Ito po ang nangyari. Sa 39 verse 4, sa tuwa niya, ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Next, anak. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan. Naniniwala po ba kayo na kapag sa isang lugar kung nandun ang anak ng Diyos, pinagpapala niya? Minsan po, hindi lang minsan, siguro 2 beses, pumasok kami sa isang restaurant, nung pagpasok namin, nung kasama ko sa Starbucks, pagpasok namin walang katao-tao, kami yata na si Sister Malu, Starbucks Pulilan. Kami lang. And then, maya-maya po, panay ang dating ng tao. Tapos sabi nga namin, ang dami ng tao, kanina walang tao. Sabi nga namin, kasi andito tayo. Hanggang mamaya po, punong-puno na yung Starbucks. Super puno yung Starbucks. Tanghali po yun eh. So, ganun po, lagi po niyong isipin, maging conscious kayo and i-claim nyo sa sarili nyo na dahil lingkod ako ng Diyos, anointed ako ng Diyos, God is with me, saan man ako pumunta, sabi nga, in the city and out of the city, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Sabi nga, yung blessing will overtake us. Kaya nakita po natin sa buhay ni Joseph, slave siya doon. But, kung pinagkatiwala sa kanya yung sambahayan ni Potiphar, umunlad yung kabuhayan ni Potiphar. Hindi si Yahweh, kundi yung lugar. Speak of the place kung saan nandun si Jose. Kaya nga, di ba, laging sa prayer sinasabi na, Lord, anumang apakan ng aming mga paa, pagpapalain mo.
That is the heritage of being a servant of God. So ito po sa 39:6, pinagpala ni Potiphar kay Jose ang lahat. Yung trust. Naramdaman po ni Potiphar yung espiritu ni Jose. Tayo po ba sa lugar kung saan nandun tayo ngayon? Sa trabaho, sa eskwela, kahit saan tayo dali ng Panginoon. Nararamdaman po ba yung ating espiritu? Nararamdaman po ba yung ating identity? Born again ka pala. Born again ka pala. Hindi lang yung born again, yun lang po yung pinakang key. Pero alam nila, kaya pinagpapala tayo dahil born again tayo. Sa verse 6, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Next, anak. Okay, iba na itong kwentong ito. Mamaya na yung kwentong yan, anak. Maraming pagsubok kay Jose. Dahil po nga lahat pinagkatiwala ni Potiphar, doon siya nakatira sa bahay ni Potiphar, yung asawa ni Potiphar na in love kay Jose. Sabi dito, si Jose ay napakakisig na tao. At nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. And lagi siyang tinutukso. Sabi nung asawa one day ni Potiphar, sipingan mo ako. Pero si Jose, being a man full of God, like the Lord Jesus Christ, kahit anong tukso ng evil o ng kaaway, hindi siya natukso. Never siyang natukso. But, kalooban din ng Lord na siya ay paratangan. Ito na naman, pinaratangan po siya. Paano po siya pinaratangan? Paano po nangyari na yung panunukso hindi naman natuloy, pero siya po ay nakulong. Nakulong po siya dahil sa panunukso ng kaaway ni Potiphar. Basahin po natin. Si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. I'm reading 39 verse 7. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Hindi sinira ni Jose yung pagtitiwala ni Potiphar sa kanya. Ginawa niya akong katiwala at ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. So alam ni Jose, kapag siya'y natukso, hindi naman siya doon sa asawa nagkasala kasi unang-una sa Diyos. So tayo din po, narito tayong lahat, hindi dahil kung kanino, kundi dahil sa pag-ibig at respeto natin sa ating Diyos. Ano man ang gawin nating kabutihan sa kapwa, sabi nga, ginagawa natin yon hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil po sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Wow, araw-araw ha. Ganon po yung resistance ni Jose sa tukso kasi God is with him. Ngunit isang araw, verse 11, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Walang ano-ano, hinawakan siya ng babae at sinabi, halika't sipingan mo ako. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalahan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, nako, ang Hebreong dinala mo rito, bigla na lamang pumasok sa aking silid at ibig akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. 19. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose
at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ito na. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay na bilangguan ay naging napakabait sa kanya. See? That's the heritage of being the servant of the Lord Most High, na may godly character. Hindi siya pinabayaan ni Lord. Napunta siya sa Ehipto, naging slave, naglingkod ng tapat, hanggang na-promote, and then ito na naman another paratang, napunta siya sa bilangguan, subalit, he won favor sa loob ng kulungan. Anong nangyari? Sa verse 22, si Jose ginawa niyang tagapamahala. Ginawa po yung bantay bilangguan, naging napakabait sa kanya, at ginawa siyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. What an amazing God Joseph served, and amazing God din po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. He never, yung hindi po niya tayo kailanman inaalis sa kanyang paningin. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin, alam niya yung mga bagay na nagpapahina sa atin, and alam niya kung paano po tatapusin ang mga bagay na yon. Next, anak. Yan. Ito po, may mga pangyayari sa buhay natin, take note of this, mga kapatid, na tila hindi maganda sa tingin ng iba o mga pangyayari na hindi favorable sa ating buhay. Subalit, ito po pala ay pinahihintulutan ng Diyos. Bakit pinahihintulutan ng Diyos? Kasi po, ang gusto ni Lord, mamold tayo yung ating character. Habang andun tayo sa pagsubok, tinitingnan niya anong reaction natin. And when we pass the test, sabihin mo, pass the test. When we pass the test, here comes the hand of God. Here comes the testimony na hindi po mapupunta sa atin kung wala ang Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong ma-depress, huwag tayong masad. Kung may mga pagsubok, anumang klaseng pagsubok, gaano mang klaseng pagsubok yan, hindi pa po tapos ang reward o ang promotion ni Jose. So, napunta siya sa bilangguan, naging tagapamahala siya doon. And ano pa po ang nangyari? Ito na. Ang paraon po na naginip sa verse 40, ayoko nang pong basahin lahat, na naginip po yung paraon at ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng paraon. At dahil po doon, anyway, bago pa po yung mga panaginip ng paraon, may namit si Jose sa bilangguan. Isang panadero, o siyempre po kaharian yun may panadero, tagaluto ng tinapay, at isang in charge sa inumin, sa kaharian. Namit po niya yung dalawang yon. And siyempre, si Jose, anak ng Diyos, friendly po siya. Yung dalawang taong yon na naginip, alam po nyo, may bibigay sa atin si Lord na skill na pwede nating gamitin for the glory of God. Huwag lang tayong tatamad-tamad. Tama po ba doon? Sabihin mo, wag lang tamad-tamad. Yan. Halimbawa, yung ating boses, yan, may makatabi si Brother Bill, o may nakakita ng Facebook niya, nagandahan sa kanyang boses, sabihin, wow, i-add mo nga ako, ang ganda ng boses mo. Kakabighani. Diba? Wag po tayong, may nakapila na po ako kay Brother Bill. Batang-bata. Batang-bata, nanghihingi po sa akin. Sabi ko, nanghihingi ka? Sige, bibigyan kita. Sinabi ko po yung edad. Sabi niya, matanda pa ang papa ko. Walang problema, sabi ko, kahit matanda pa ang papa mo. Anyway, ipaparinig ko sa kanya later on yung mga awitin. Sabi ko, composer yan. Composer, singer, nagwawagi yan sa mga patimpalak. Parang impressed naman siya. Sabi ko, pag nagkita kayo, bagay na bagay kayo. Sobrang bagay. Siyempre, ayoko namang dito dalhin. Gusto ko kakain muna. Siyempre lalaki, di ba? Papa-impress. Pakainin muna niya.
bago niya dalhin dito. Ibo-born again niya, in short. Ibo-born again ni Brother Bill dito sa church. Anyway, yung po ang skill ni Jose. Ano lang po yun? Para po, baka mamaya nananaginip na tayo. Kaya pampabasag, ano lang po yun. So, si Jose po, may skill. Kaya nga po ang ano dito, ni Jose, Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer. O ito, babasahin ko na po. Minsan ang tagapangasiwa ng mga inume ng paraon at ang punong panadero ay kapwa nagkasala sa kanilang Panginoon. Sa galit nito, sila ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinagdalhan ni Jose. So, hindi aksidente. Alam po niyo sa Lord, laging walang aksidente. Yan, nagkasala yung dalawang tao na to at dinala sila sa piitan kung saan andun si Jose. Okay? Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang nagkasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ng punong panadero ay kapwa na naginip. Kinaumagahan nang dumating si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Dito nakita natin yung so sensitive. Si Jose, nakakatuwa, being the servant of God, masyado siyang sensitive. Napapansin niya lahat. Ganun po yung kanyang espiritu. So concerned. Kaya po, tayo dapat concerned din tayo sa paligid natin at sa tao. Tinanong niya kung bakit at sila'y nagpaliwanag. Alam mo, kapwa kami na naginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan. Ito ang sagot ni Jose, giving glory to God. Ang Diyos lamang ang magpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. Hindi niya sinabing, I can interpret dreams. Ano bang panaginip mo? At ako ang makakapagpaliwanag. Ano sabi ni Jose? Ang Diyos lamang. Kita niyo po. Sa buhay natin, wala talaga tayong sariling atin na maipagmamalaki. Kahit tayo ay maganda ang boses, kahit tayo ay may skill o may may talento, kahit na marami tayong ginagawa para sa Panginoon. Alam po nyo, tanging ang Diyos talaga lamang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. So, dapat wag po natin kalimutan yon. Laging si God. Si God, si God, at si God lamang. So, ano sabi po dito ang sagot ni Jose? Ang Diyos lamang ang magpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. So, isinalaysay, ayoko nang tapusin paano po, magbasa na lang po tayo, verse 40. So, isinalaysay po nung panadero at noong gumagawa ng mga inumin, kung ano yung panaginip nila. At na-interpret ni Jose. Ito po, tandaan po natin to sa verse 14. Sabi ni Jose, dun sa taga-ayos ng inumin. Sabi dito, sa loob ng 3 araw, ito po part ng panaginip na na-interpret niya. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng paraon at tatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Verse 14, kaya kapag naroon ka na, banggitin mo naman ako sa paraon. Parang ang kay Jose, mention my name para ako mapalaya din o mapatawad. Pero alam po nyo, hindi ito ginawa. Hindi ito ginawa nitong taong to. But kahit hindi ito ginawa ng taong ito, God made a way para po makaharap si Jose doon sa paraon and mapalaya. Ang text ko dito is, even the Lord forgets. Even if people forget what you did. Kasi ang tao po, malilimutin talaga. Sorry, ungrateful minsan. Even if people forget what you did, the Lord won't forget it. The Lord will always remember everything na ginawa mo. Mabuti man ito o masama, but lalo na kung mabuti. Kasi ang Lord po, kahit kailan po, hindi nalilingid sa Kanya ang lahat-lahat sa atin. So ito po, sabi niya, banggitin mo naman ako. So hindi po yung ginawa ni Jose. Later, makikita natin. Okay. Ito na yung panaginip ng paraon.
Hindi ko na po babasahin lahat. Dito na ako sa eksaktong payo ni Jose. Ito ang payo ni Jose. Hindi ko na, kasi sa payo, nandun na halos yung panaginip. Sa 41 na po ako, 41 verse 25. Sabi ni Jose, humarap na si Jose sa paraon. Okay, umamin pala yung taga-ayos ng inumin. Sabi niya sa paraon, lumapit sa paraon ang tagapamangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y kapwa na naginip. Isang binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag sa aming panaginip. Dahil doon, iniharap si Jose kay Paraon. At ito na po ang nangyari sa pagharap ng Paraon at ni Joseph. Na-interpret ni Joseph ang panaginip ng Paraon. Sabi niya, iisa po ang kahulugan ng dalawa niyong panaginip, wika ni Jose. Ipinaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po sa inyong panaginip ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi niyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ng mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. 7 taon na mananagana sa buong Ehipto, ang susunod naman ay 7 taon na taggutom dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Paraon, upang ipahiwatig sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit nang matupad. Ang mabuti pa'y, ito ang payo ni Jose sa Paraon, ang mabuti pa'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayanan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong pananagana. Lahat ng pagkain sa panahong iyon ay dapat tipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga kagawad upang maisakatuparan ang lahat ng ito. Ang tinipong pagkain ay ihahanda para sa 7 taon na taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi magugutom ang mamamayan ng buong bansa. Verse 37, nagustuhan ng Paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba? Samantalang siya na nga ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang uuna pa sa iyong karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang aking trono, ang kaibahan mo sa akin. Nakakatuwa pong mag-promote ang Lord, di po ba? Talagang supernatural po. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Yan, ito na pala. Sinabi ng Paraon kay Jose, ako ang Paraon at ikaw ang aking pangalawa. Meron pa ba anak? Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto ang makagagawa ng anuman. 30 taon na si Jose nang magsimulang maglingkod sa Paraon. So nakita po natin yung kapangyarihan ng Paraon, binigay niya po halos lahat kay Jose. Hindi lang yung kanyang pagiging hari. Ito pa po ang katibayan na talagang pinagkatiwalaan niya si Jose. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Safenat-Paneah. At ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang saserdote sa Heliopolis, bilang gobernador. Nilibot ni Jose ang buong lupain ng Ehipto.
Hindi po pala yun ang gusto kong mabasa o maipakita. Hinugot ng paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadena sa liig. Ipinagamit sa kanya ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal upang sumigaw sa kanyang unahan. Tabi kayo. Pagdarating si Jose, merong advance party na hinahawi yung kanyang daraanan. Sa ganon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Yung pong tatak, yung pong selyo. Kasi po, kahit anong korporasyon, ang bawat batas, dapat po may selyo o may seal. Alam ko tayo may seal din eh. Nakita yun ni Beth doon sa drawer. Ewan ko lang po kung naitago niya. O kung kanino na ibigay o kung naibalik pa, bigla ko po nalaala. Kasi halimbawa po, kahit anong batas, dapat may seal. Halimbawa, isang korporasyon, hindi ito matatawag na batas kung hindi makikita yung seal. Ganun po kahalaga yung sinasabing pantatak. At ibinigay po yun nung ni Haring Parao kay Jose. Ganun po niya ipinagkatiwala ang lahat-lahat sa buong Ehipto. That's how God honor His man and woman na sumusunod po sa kanyang kalooban at nakikitaan niya ng karakter na katiwa-tiwala. Ano pong nangyari? Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Ayan, dumating na po yung taggutom. And sabi nung magulang ni Jose, nabalitaan ni Jacob, magulang ni Jose, tatay, na maraming pagkain sa Ehipto, kaya't sinabi niya sa kanyang mga anak, I'm reading verse 42 na po, tumalon na lang ako. Ano pa ang ginagawa ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ako'y maraming pagkain doon. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 mga kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Yun, pumunta po doon and na-recognize naman sila ni Jose. Ayoko na pong basahin pa lahat, baka tayo abuti ng 10:30 or 11. Na-recognize ni Jose yung magkakapatid. Anak, may nilagay ako dyan eh. And then, ito ang ginawa ni Jose. Sa verse 20, sa verse 25, iniutos ni Jose na sidlan ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad niya. Pinabigyan pa sila ng makakain habang daan. Nasunod na lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya na nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, ibinalik sa akin ang aking salapi. Ito sa aking sako. Sa kanilang pagtataka na itanong ng isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Always God works. The God of Joseph works in the heart of Joseph na sa halip na siya maghiganti dahil siya ay una papatayin, pero nung hindi nag-prosper na siya patayin, siya na lang po ay ibinenta. Pero despite of those things, kasi po, nasa puso nga ni Jose yung kababaang loob, pagkilala sa Diyos at nagtitiwala siya sa katapatan ng Diyos, na kahit anong mangyari, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ayun po, nagtagumpay siya na i-bless yung kanya mga kapatid with a good motive. Yun po ang gusto kong makita natin. Life is a journey. Napakabilis na po ng oras natin. Hindi po natin alam kung hanggang kailan, di po ba? Maraming ang mga bali-balita na alam po natin yan. Ang lakas ng lindol, 6.9 sa Cebu. Alam po natin yan, daming namatay. And then nasundan pa po yung sa Mount Mayon. Tawag dito, nag-erupt yung bulkan sa Mount Mayon. Sabi nga po, yung mga signs, hindi naman po natin alam kung kailan. But the signs, nakikita na po natin. And even po sa technology, yung sinasabi na mawawala na po ng ng cellphone na Apple.
Di po ba? At the year 2030, wala na pong cellphone, kundi nakatatak na lang daw po dito yung chip sa halip na cellphone. Dito na po manggagaling yung communication. So, sabi nga, the good work, this is my favorite verse sa Philippians 1:6, the good work that God started in your life, He will bring it to completion. So sana po, sabihin natin na, Lord, please, bring mo na into completion whatever is the purpose na gusto mong gawin ko habang ako'y buhay pa. And alam naman natin, kapag dumating na ang takdang oras, we cannot prolong our life even a single second. Hindi na natin kaya pang makiusap sa Diyos na, Lord, i-prolong mo pa yung buhay ko. Habang may oras po at panahon, and huwag natin isipin niya mga pagsubok, like in the life of Joseph, kitang-kita po yung katapatan ng Panginoon, and thus in your life and in my life, ang katapatan po ng Panginoon, hindi yan mag-a-alter o mababago kahit kailan. Manatili lang po tayo sa ating ginagawa para sa Kanya. Ito na po yung mga lessons. Yan. Submissive. Yan, ito po yung makikita natin yung godly character ni Joseph. Submissive, quiet, and obedient heart. Yan, obedient boy siya. Genesis 37:23. Yan, paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas. Na may manggas. Okay? Yun yung inihulog na siya sa balon. Hinubaran siya, alam na ni Jose ang gagawin, pero he never say a word. Ganun, sa puso niya, parang si Lord, alam ng Lord, ito dapat mangyari. Kahit anong pagdadaanan ko na mahirap, kailangan to eh. So, he never say a word. Ang sabi lang ni Lord doon, not my will, but yours, O God. So, tayo po, pinapadaan tayo ni Lord sa iba't ibang klaseng pagsubok para matest and mamold yung ating character. Sana po maging cooperative and obedient tayo sa kilos ng ating Panginoon. Anak, go ahead. Ano na? Iba na, diretso na. Ayan. Next slide. Servant heart. Number 2 na characteristics po niya, servant heart. Makikita natin sa 39 verse 2. Whatever he does prosper. Next slide, anak. Number 3, strong inner man. Strong inner man, able to resist temptation. Kahit po anong panunukso ang gawin ng asawa ni Potiphar, hindi po siya nagpatukso, na natiling matatag yung kanyang espiritu. Yung sabi nga, the spirit is willing but the body is weak. Yung totoo, yung weak po ang body natin, but yung ating spirit, inner man, yung ating inner man, dapat po matatag, matibay, hindi nagwi-waver. Hindi yung may mga pag-iisip pa sandali lang, parang, hindi po ganon. Dapat pag anak po tayo ng Diyos, matatag tayo. Yung ating espiritu po, hindi ito madaling matukso ng kahit anuman. Hindi ito madaling maimpluwensyahan. Okay? Number 4, anak. Ano pa yung godly character ni Jose? Steadfast spirit. Steadfast spirit. Dito walang kasalanan si Jose. Alam natin yan. Jose is crimeless. Wala siyang ginawang mali. Pero pinahuli siya at isinama sa bilangguan. Ito yung pinagbintangan siya nung asawa ni Potiphar. Pinagbintangan siya ni Potiphar na hinala yung asawa niya. Wala siyang ginawa kahit ano nung siya ipahuli. Pwede namang ma-record rito na nung hinuhuli si Jose, ito ang sinabi niya, o tumanggi siya, sinabi niya, wala akong kasalanan, di po ba? But we can see here how gentle yung spirit po ni Jose. Nakaka-amaze po talaga. Nakita talaga ng Lord yung puso niya. But siguro doon, ang nakikita ko doon, Joseph knew how
how good God is at kitang-kita niya yung katapatan ng Diyos. And parang tayo din po, sana we could see beyond. Yung po bang makita na natin at the end of our lives, ito ako magiging victorious. Ito ako kahit anong gawin ng kaaway, ito ako nakatatag pa rin. Farsighted po tayo lahat. Nakikita natin the victory behind ng ating mga sa kabila ng ating mga laban, although the battle is the Lord. Sana po, nami-visualize natin that at the end of our lives, we will remain victorious. So, kahit anong gawin ng kaaway, okay lang yan. Okay lang yan. Go ahead. Basta, mahalaga yung puso ko, iingatan ko. Basta, mahalaga, nakatingin lang ako sa Lord, wala na akong ibang titingnan. Ang mahalaga, the Lord will give me strength physically, emotionally, spiritually. Dapat po, bilang anak ng Diyos at bilang sundalo ng Panginoon, ganun po yung ating character. Next, anak. Ayan, share wisdom. Sabi ko nga, kung anong pinagkatiwala sa atin ng Lord, may talento ka, pagkatiwala mo. Share whatever you have. And the Lord will multiply it. Gagamitin yun ng Lord for His glory and matataas ang pangalan ng Panginoon. Kaya huwag po tayong tatamad. Sorry to say this. I'm saying this with concern in my heart. Kasi gusto ko po matapos nating lahat yung finish line. Philippians 1:6. The good things that God started in your life, He will bring it unto completion. Pero, pag dumating yung mga sadness, problema, lagpasan lang po natin yan with the help of God. Wag po nating tutulugan yan. Kasi alam natin, no matter kung gaano ka tindi ang unos, lagi may panibagong araw. Sisikat at sisikat lagi ang panibagong umaga. Tandaan po natin yan. May karamdaman ka man, always bear in mind, yung katapatan sa'yo ng Diyos, He suffered for it at the cross of Calvary. And sabi nga, it is finished. It is finished. Ginawa na ng Lord yung para sa'yo. I-claim mo lang yung tagumpay ng iyong kagalingan. Yun lang ang pwede mong gawin, kapatid. Manampalataya ka lang. Because God did it all for you. And ano pa ito mga reward? Next slide, anak. Yan, show love and forgiveness sa kanyang 10 kapatid. Di ba? Parang, wow, siya ay tagapamahala, ang tagutom, andyan yung 10 kapatid. Wala mo lang siyang binitiwang kahit anong salita. Basahin po nyo. He never say a word para sabihin niya sa mga kapatid niya na, this is my hour, this is my time. Diba? You repent on what you did for me. Wala po siyang sinabi kahit ano. Despite, He blessed. He blessed yung mga kapatid niya. Ganon din po tayo. I-bless natin kahit na taong nagkasala sa atin. Sabi nga, love your neighbor as yourself. Love enemies, di ba? Love your enemies. Pero ang pinakamaganda, love your neighbor as thyself. Paano mo ba inaalagaan yung sarili mo? Sige nga, paano po natin pinoprotektahan yung sarili natin? So, ganun din daw po pala tayo sa mga kaaway natin. Dapat maging gentle, show love and forgiveness. Next, anak. Yung test of character. Next slide. Yan, the test of character, not quarrelsome. Hindi yung konting marinig, react, di ba? Baka naman yung pinanggalingan ng salitang yon, hindi maganda yung hindi maganda yung intention, tayo naman react agad, salita agad, so hahaba agad. As the son and daughters of the Lord, dapat tayo po medyo mahaba yung tolerance. Yung tolerance po ba? Mahaba. Lagi nating naunawaan ang kapwa natin. We always put ourselves onto their shoe. Bakit ba nasabi? Huwag po tayo agad-agad mag-iisip ng masama o maging negative thinker. Dapat po as Christian, we are positive thinker. We are peacemaker instead. So kung tayo po, ipupulyot natin yung ating isip ng masasamang bagay. So,
yun po yung mariretain sa ating isip. Ano na po yung sinasabi ng Panginoon na daily we must renew our mind. Daily we must renew our mind. Submission. Yan, submission. Napaka-importante po nito. Kahit masama, submit. Yes, submit eh. Submit pa rin. Submit pa rin, but we can express our thoughts in a nice way. But sabi nga, minsan sa anak, pag inuutusan mo, maraming sinasabi. Di ba ang ano natin, obey muna, sunod muna. Bago ang katwiran, sunod muna. So this is one of the tip na napaka-importante po bilang anak ng Diyos na tayo may submission. May submission tayo to the authority that God give us. Yan, resist lust or temptation. Pag tayo po ay full of God, kahit po sa simpleng bagay, pangungupit, kung ano yan, we can resist temptation. Yan. Dapat po yung mga taga-DPWH na nag-resist sa temptation kasi yung mga nag-resign doon, sayang po ang haba na natakbo ng kanilang tungkulin, sa isang bagay lang po, semplang sila, di po ba? So, yun po yung isang maliit na bagay, semplang, yung kanilang pagkatao, buong pagkatao, yung kanilang patotoo, yung kanilang tungkulin, yung kanilang legacy, nawala lahat. So, we must resist temptation po. Win favor from the eyes of men and not God. Yan. Lagi po, pag anak ka ng Diyos, gagamit siya ng mga tao. Tandaan po natin yan. God is sovereign. Sovereign si God. Gagamit siya ng mga tao o sitwasyon upang magbigay siya sa inyo ng pagpapala. Control po niya ang lahat ng bagay. Can trust God. Ito po ang pinakamahalaga. Can trust God. Even in the midst of strong opposition. Yan, dumarating po yan sa atin, even sa church natin. Minsan may mga opposition, marami tayong naririnig. Pero, isa lang po ang mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, trust God. Trust God. Kasi, si God ay God. He is God. Mananatili siyang Diyos at Diyos magpakailan paman. Okay, next anak, mayroon pa ba? What the enemies, tandaan po natin to sa ating buhay. What the enemies intended for evil, the Lord can turn it around for our good and build a strong testimony of God's sovereignty. Sino man yan, minsan mayroong matagal na palang may galit sa'yo, nagpa-plant ng evil against you, nagsasalita ng masama against you. Pero alam po niyo mga kapatid, pag si Lord ay ang iyong Diyos at nananampalataya ka sa kanyang katapatan, whatever the enemies intended to do evil for you, hindi po magtatagumpay. Our God will turn it around for good. Manampalataya tayo at manatili po sa Diyos, and lagi nating pasiyasat yung puso natin and pray for a godly character like Joseph so that ano man po yung mga pakana ng kaaway, lalagpasan po tayo niyan. God always work in the life of His chosen people. Tandaan po nyo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Lagi siyang nandyan. He orchestrate every detail of our lives. Sabi nga po kung yung ibon, hindi niya inahayaang magutom, tayo pa kaya na anak niya. Kaya lagi po siyang nandyan, working for our good. God gives promotion and rewards. Kahit po sa ating, kahit hindi naman sa trabaho, sa ating mga kaibigan, bigla tayong bibigyan tayo ng favor ng kaibigan natin, bibigyan tayo ng opportunity na maganda ng ating mga kaibigan o kamag-anak o whoever is within our reach. Even if people, ito yung sinasabi ko po kanina, kahit ang tao nakakalimot sa ginawa nating kabutihan, the Lord won't. Kaya kung may bagay kayong ginawa and sumama ang loob nyo, parang hindi na naalaala, parang tapos na, ba't ganon? Tandaan po natin, ang Lord na tapat ang magre-reward po sa atin. Kailanman hindi po siya makakalimot. Manampalataya po tayo lagi sa katapatan ng ating Diyos. Let us all, Brother Bill, let us all worship God. 10:02, tapos na po pala ako ng 10:02.
But I want us to be ministered by this song. Ang ganda po nitong kantang to. Naalaala ko nung kami nagba-Bible study sa Inaon. Lagi ko pong nire-request ang kantang to. Ang Diyos po kahit kailan, hindi po yan nagkulang sa atin. Let us all stand and worship God through this song. Let this be our heart desire. And let us claim God's goodness through this song. Let us desire to make history with God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Magagandang bagay na nangyari sa ating buhay in the past. Pasalamatan natin ang Lord. Let us worship God through this song. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Yes, Lord. Thank you. O Diyos, Thank you, Jesus. wala nang papantay sa kabutihan mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat Awitan po natin si God. panahon, Diyos ka Let us appreciate God sa kanyang kabutihan po sa ating mga buhay. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Let us open our heart and thank God from deep within our heart. Pasalamatan natin siya ng buong puso. Siya ay tapat at tapat kailanman. Dakila sa mundo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank God. Ikaw ang Thank God. hari ng mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Come on, church. Worship God. Worship God from your heart. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin.
Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Father God, in the name of the Lord, stir up the heart of your people to worship you, God. Pasalamatan ka sa nilang buhay. Lord, alam namin, Panginoon, simula't simula pa, maganda po ang layunin mo sa bawat isa sa amin. And we declare in Jesus' name, God, na mangyayari ano man po, Panginoon, punan. Pwede na pong kumuha ng elements. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan.
Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa sa ating iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakilala ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom ng mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, atin pong kausapin ang Panginoon and hingi po natin ng tawad ang mga nagawa natin na hindi nakalulugod sa Kanya. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng aming Panginoon. Para po sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, ay patuloy po naming pag-alabin sa aming mga puso ang pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin mga kapatid ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, na siya naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalululahati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Itaas po natin ang nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos,
na siya nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, kaluluwa, espiritu at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Magandang araw po para sa ating bago po tayo manalangin para sa ating handog, nais ko lang po ibahagi ang isang simpleng paalala mula po sa 2 Corinto 9 verse 7 na nagsasabing, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, hindi mabigat sa loob o dahil sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang taong nagbibigay, ang taong masayang nagbibigay. Ang pagbibigay po ay hindi lamang isang obligasyon, kundi ito po ay isang pagkakataon para mapakita po natin sa ating Panginoon ang ating pasasalamat, pagtitiwala, at pagtalima sa Kanyang mga salita. Hindi po mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang ating ibibigay. Ang mas mahalaga po ay ang puso natin sa pagbibigay. Kung tayo po ay nagbibigay na may kagalakan, ito po ay mas kalugod-lugod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Sa oras na ito, nais po namin ialay sa inyo ang aming handog bilang tanda na aming pagmamahal, pasasalamat at pagtitiwala sa inyo. Alam po namin, lahat ng meron kami ay sa inyo nagmula. Kaya buong puso po kami nagbibigay, hindi po dahil kailangan. Dahil gusto po namin sumunod at maging bahagi na inyong gawain. Patuloy po kayong pagpalain sa lahat ng aspeto na aming buhay, lalong-lalo na po sa aming pananampalataya, pag-ibig at pagtitiwala sa inyo. Salamat po, Panginoon ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana kami magkaisa, alitan ay limutin na. O kay ganda, tayo ay magkaisa, magkapipisig na, purihin ang pangalan niya. O kay ganda, nagkaisa sa isang musika, limutin ang alitan ng gulo at tampuhan. Si Kristo, siya ang tanging
Gusto ko nga po pala magpasalamat last Sunday sa mga organizer po nung naganap na joint fellowship ng youth, young adult, and adult. Thank you so much po sa naghanda ng una ng mga pagkain, sa nagdala, and sa naghanda ng program. Alam ko po na ginagawa natin ito lahat para po sa ikatatatag ng ating iglesia. Patuloy lang po tayo sa paggawa para sa Panginoon. And sabi nga po sa Galatians 6:9, like ko po yung ina-exhort na, in due time, we will reap a harvest if we didn't give up. Thank you so much po sa generosity ng bawat isa. And connection pa rin po sa ating message for today. Sabi po sa Santiago 1:2, magalak. Ang word po ng Lord, magalak. Sabihin po natin, magalak. Magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya, matapos yung pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. So, kailangan po, ang nais ng Lord, maging matatag tayo kasi tayo, mananampalataya tayo. Mananampalataya tayo na kahit anong mangyari, nakatayo pa rin po. At sabi dito, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So hanggang wakas po, magiging matatag ang bawat isa upang tayo daw po ay maging ganap. Tapos may dugsong pa po to, ngunit kung kulang ng kaunawaan, ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi ka sa Diyos at siya ay bibigyan. Minsan po, hindi sapat yung preaching lamang dito. Kung nakikinig po kayo sa mga kay Ed Lapis, hindi po sapat yun. Kailangan pa rin po yung pakikipagniig at pakipag-usap natin through prayer sa banal na Espiritu Santo upang siya ang magbigay sa atin ng karunungan at upang siya po yung magbulong sa atin upang tayo ay maging lalong matatag. Lalo na po at tumataan tayo sa maging masama pagsubok. Sapagkat nakalagay po dito, ngunit kung kulang ang karunungan sa inyo, ay humingi kayo sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. So, sana po, pagdating ng ating Panginoon, matagpuan po niya tayo na gumagawa at binibigyan po niya tayo ng compliments by doing a good work and having steadfast in faith. Tayo po ay pumaparito tuwing linggo, hindi po para sa wala lang. Dapat po manatili sa ating puso yung intake ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pangwakas sa panalangin. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, napalakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sumakanya ang kamurihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Amen. Okay, so patuloy natin sabihin na I'm free, I'm happy, I'm glad to be a servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be a servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be a servant. Again, say, I'm free.
I'm free. I'm free and free. I'm free. I'm free and free. I'm free to be a servant of the Lord. I'm free. I'm free and free. I'm free. I'm free and free. I'm free to be a servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant. Everybody say, I'm free, free, free. I'm free, I'm free and free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free and free. I'm free, I'm free and free. I'm free to be a servant. He taught me how to praise Him. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be a servant. He taught me. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be a servant of the Lord. I'm free to be a servant of the... Everyone sing! I'm free to be a servant of the Lord. Maraming salamat po. God bless us all. Pakisabi sa katabi mo, kita-kita tayo sa susunod na Sunday. Maraming salamat. To God be the glory. Thank you.